Magandang umaga po sa lahat mga kabida at welcome po dito sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito no. Ito hong problema po ngayon ng gobyerno ng bansang Pilipinas po when it comes to finances lugmok yung ekonomiya po ng Pilipinas. Okay? Kung napapansin po natin, madalas yung mga paglabas po ng mga balita, mga kabida, patungkol ho sa utang ng Pilipinas, no? Yung estado po ng buhay po ng mga Pilipino, no? Latest lang po, yung 63% po na self-rated poor, no? Napakataas nun. Okay, mga kabida, no? At dahil yun mga kabida sa medyo bumagsak yung atihong income, yung income na makukuha o nakukuha po ng Pilipinas bawat taon, Okay? Mantakin nyo, based doon ho sa sinabi po ni Congressman Rodante Marcoleta noong rally po ng Iglesia ni Cristo, ang Pilipinas po ay nakakaranas po ngayon ng deficit, At ito na rin yung sinabi po dati ni Congresswoman Stella Kimbo, na taon-taon po ay nagkaroon po ng deficit yung Pilipinas. Okay? Ano pong dahilan, mga kabida? Ito po ay dahil po medyo mababa yung income po natin. Yung income po natin, ikumpara doon ho sa ginagastos po natin, mga kabida. Okay? Now, pakinggan muna natin, ito pong si Congressman Rodante Marcoleta, yung kanya hong pagbanggit po, mga kabida, doon ho sa status po ng spending po natin, at saka yung income po natin. Kung bakit po tayo nagkaroon po ng deficit. Okay? Nabanggit na po ni Congressman Marcoleta po ito noong pong rally po ng Iglesia ni Cristo. At gusto ko lang pong balikan po ito, mga kabida. Dahil ang tanong ko po dito is, alam naman po talaga ng gobyerno na taon-taon po tayo nagkaroon po ng deficit. Bakit hindi po hinanapan po ng paraan na mababawas-bawasan yung ating gastos po, mga kabida, para naman po mag-level up kung hindi man po tataas yung ating income, okay? At least man lang mabawas-bawasan yung ating expenses, yung expenditures po natin, okay? Pakinggan muna natin ito pong si Congressman Rodante Marcoleta. Narito po. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit,
ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Ayun po, mantakin nyo mga kabida. 17 billion pesos lang po yung ginagastos po natin, ano? Alright? Pero yung income po, yung pumasok po na pera, magkano lang po? Nasa 13 billion pesos lang po mga kabida. So, magkano yung deficit? Diba? Magkano yung deficit? Mga around 4 billion pesos. Okay? May kwantada pa siya mga kabida, no? Nung buwan-buwan, araw-araw, no, na deficit po natin, ano? Napakalaki, ano? Kaya nga, yung tanong ko alam naman po na ganito yung estado po ng ating spending ratio po natin, no? Spending versus income, bakit hindi hinanapan po ng paraan po ng gobyerno, no? Okay, taon-taon po tayo, but just imagine po mga kabida, taon-taon po tayo nagkakaroon po ng deficit, budget deficit. Bakit hindi po nila hinanapan po ng paraan? At least, yung spending po natin, bumaba, no? Kung hindi po, mas mababa pa doon ho sa income po natin, okay? At least, mag-level up lang po, no? Doon ho sa income po natin, mga kabida. Tsaka napo-project na yan ng gobyerno kung magkano yung income po natin sa susunod na taon. Diba? So since napo-project na nila yon, dapat gumawa po sila ng paraan para sa susunod na taon, at least bumaba yung spending po natin, ano. Ang problema po kasi, sabi po ni Congressman Marcoleta, mga kabida, okay lang sana yun kung yung programa po ng gobyerno ay natuon doon ho sa mga bagay na medyo pwedeng hong pakinabang in long term po, no, ng ating mga kababayan, ng taong bayan, ano. Ang ginawa po nila ngayon, ano po, ayuda. Okay? Short term solution po. Okay? Wala man lang tayong nakitang mga infrastructure projects po itong gobyernong ito, no? At least man lang, nakakatulong po mga kabida para po bumaba yung deficit po natin, ano? Ito pong ayuda. Ano bang naitulong po dito, ano? Sa pamumuhay po ng ating mga kababayan. Ang sabi po nila, maganda daw itong yung ayuda na ito kasi ho,
napakalaking tulong daw doon ho sa mga kapuspalad, lalong-lalo na po yung mga medyo mababala yung sweldo po nila mga kabida. Okay lang yun. No? Okay kung isang araw, dalawang araw, nakakatulong talaga yan. Ano? Pero long term yung pinag-usapan po natin dito. Yung ayuda na natatanggap po ng mga beneficiaries, 1, 2, 3 araw lang po yan. Okay? Ubos na yan. So, anong mangyayari sa pang-4, pang-5, pang-6 na araw po? Okay? So, dilat mata. Okay? Nag-aantay kung kailan pa yung susunod na ayuda, no? Diba? Whereas, kung gumawa po ng programa po yung gobyerno na pwede hong pakinabang o pakinabangan po ng mga Pilipino in long-term basis po, tuloy-tuloy sana yung magandang buhay po ng ating mga kababayan, ano? 'Di ba? 'Yun po yung masakit no? Araw-araw po may deficit po tayo, may utang na binabayaran po tayo. Oras-oras may utang na binabayaran po tayo. Buwan-buwan may utang na binabayaran po tayo, mga kabida. Okay? Ang tanong diyan, lahat po ba ay nakabenepisyo diyan sa inutang po natin? Hindi natin alam kung ano pong mga pinaglaanan po ng utang po ng Pilipinas. Mantakin nyo mula sa 12 trillion pesos nung nagtapos yung administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, in just 3 years lang po, from 12 trillion pesos, naging 16 trillion pesos na po yung ating utang. At lalaki pa ito taon-taon, mga kabida. Ang sabi po ni Congresswoman Stella Kimbo, by the end of 2025, nasa 17 trillion na po tayo, no? Yung ating utang po. Then by 2026, okay, 18 trillion. By 2027, 19 trillion. And by 2028, okay, yung end po ng term po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, nasa 20 trillion na po tayo. So, sino may yung magmamana dyan sa utang? Yung susunod po na administrasyon, kawawa naman. Diba? Kawawa masyado yung susunod na administrasyon po, mga kabida. Dahil mamamana po nila ito hong utang po ng Pilipinas, okay, mula po sa previous administration, lalong-lalo na po sa kasalukuyang administrasyon po, mga kabida. No? So, yun po. Sana, may 3 taon pa po itong Marcos administration. Pwede hong magbago yung kanilang direksyon po. No? Kasi yung direksyon kasi nila ngayon is yung ayuda no? Which is iilan lang yung mga beneficiaries niyan, ano? Hindi ho lahat po nakaka-benepisyo diyan, ano? So sana po ang atin na lang pong idasal po, mga kabida, ipanalangin diyan. Sana po magbago yung direksyon po ng Marcos admin, ano? Okay? Imbes na pagtuunan ng pansin po itong ayuda na sinasabi po ni Mayor Magalong, mga kabida, na napaka prone po sa corruption, ano? Okay? Doon na lang pagtuunan natin ng pansin yung anong pwedeng gawin po ng gobyerno para po magkaroon po ng long-term solution yung problema po natin dito sa Pilipinas, ano? Okay? Para ho sa inyong mga comments, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po, mga kabida.